Inipon ni Zenaya ang kanyang lakas para sa pagkikita nila ng magiging bago niyang pamilya, ang pamilya Anderson. Matapos siyang mag-ayos ng kanyang sarili, ay agad siyang bumaba para hintayin ang mga magulang niya. Hindi niya inaasahan, naroon na palang mga ito sa ibaba. Lahat ay busy sa pag-aayos ng kani-kanilang sarili, habang tinitignan ng mga to ang figura nila sa malaking salamin sa gilid. Mommy, am I beautiful? Okay lang ba ang suot ko? Hindi ba masyadong daring? Tanong ni Marigold habang sinisipat nito ang kanyang sexing dress sa salamin. Umikot-ikot pa ito na para bang feel na feel nito ang suot-suot nitong red dress na hapit sa katawan. Sa isip-isip ni Zenaya, para itong pupunta sa bar at doon sasayaw, sa madaling salita ay para itong pokpok kung titingnan. O Zenaya, bumaba ka na, kanina ka pa naming hinihintay. Sigaw ng kanyang ina nang makita siyang bumababa sa hagdan. Hindi na nito nasagot ang kaninang tanong ni Marigold dahil nakapokus ng atensyon nito sa kanya. Kita ni Zenaya ang pagkatulala ng mga tao sa ibaba, pati ng mga naroon ay nakatingin lamang sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng hiya, ngunit nilakasan niya ang loob. Si Naya walked with confidence as if she was in the runway. Natulala ang mga tao sa baba sa angking kagandahan ni Zenaya. Para siyang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok lamang sa babae na para bang sinasamba siya. Dumagdag pa ang napakatamis ng ngiti niya kaya napasinghap ang lahat. Samantalang bumalik naman sa realidad si Marigold at agad na nagsalita. Hindi nito maikakaila na pati siya ay natulala sa kagandahan ngayon ng ate niya. Ngunit hindi siya nagpatalo. Agad niyang kinuha ang atensyon ng mga tao na sa paligid nila. Mommy, tignan mo ang dress ni ate. Hindi naman bagay sa kanya. Para siyang manang kung tingnan. Ano ba naman yung napili niya? Napaka old fashion. Inis na saad ni Marigold. Kaya nawalang atensyon ng mga magulang sa panganay nilang anak. Napatango na lamang si Matilda at bumaling ang atensyon nito sa nagri-ring na telepono sa bulsa. Ito was Mrs. Anderson, kaya nataranta siya. Walang inaksayang oras si Matilda at agad na sinagot ang tawag ng Donya. Mrs. Anderson, napatawag ka? Magalang na tanong ni Matilda kaya napahinto sa pagsasalita si Marigold. Marinig lamang ang nanay ni Kit ay agad na naalerto si Marigold. Kailangan niya ipamukha kay Mrs. Anderson na siya ang karapat-dapat sa anak nito at hindi ang ate niya. Kaya nga naghanda siya para sa dinner meeting nila ngayon. Nagpaganda talaga siya at nagsuot ng mamahaling dress at alahas. She wants to steal the spotlight na para sana sa ate niya. Ano? Hindi tuloy ang meeting? Bakit? Nakaramdam ng disappointment si Marigold nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Her efforts were wasted kapag nga na-postponed ang meeting nila. Nagpasalon pa siya at lahat-lahat. Pati photoshoot na schedule kinancel niya para lang sa meeting na ito. Biglang napamura si Marigold sa kanyang isipan. Kita niya ang paglungkot ng ekspresyon ni Matilda kaya nakumpirma niyang hindi na matutuloy ang pagsasalo-salo nila. Sige, let's schedule that next time. Tawagan mo ko kapag handa na kayo. Ang masiglang mukha ni Matilda ay biglang naglaho. Napatingin si Matilda sa dalawang taong nakatutok sa kanya na para bang hinihintay nito na may sasabihin siya. Hindi nga nakapagpigil si Salvador kaya nagtanong ang lalaki sa kanya. Ano, bakit daw hindi tuloy ang dinner meeting natin? Tanong ng asawa niya. Bagsak balikat na sinagot ni Matilda si Salvador. May mahalagang appointment silang pupuntahan. Nakalimutan nito sabihin sa atin agad. Ano? I spend my precious time with this dinner meeting tapos ika-cancel lang nila? Sana pala hindi ko nalang kinansel ang mga photoshoot ko. Napagalitan patuloy ako ng manager ko. Inis na saad ni Marigold at nagdabog. Tayo ba'y pinagloloko ng pamilyang Anderson na yan? Hindi porket mas mayaman sila kaysa sa atin, ay ganito na lang nila tayo tatratuhin. Hindi ako papayag na gawin nila ulit ito sa atin. Kapag nag-merge ang kumpanya natin,
Sisiguraduhin ko ang lahat ng yaman nila ay mapupunta sa pamilyang Santiles. Galit na saad ni Salvador. Napailing na lang si Matilda sa sinabi nito. Puros negosyo lang ang laman ng utak ng kanyang asawa. Hindi na siya nasanay pa. Kumalma ka muna, Salvador. Sabi naman ay ere-reschedule na lamang ang dinner meeting natin. Hindi pa naman huli ang lahat. Sagot naman ni Matilda na nagpagaan ng loob ni Salvador. O Zenaya anak, narinig mo naman ang lahat. Postpone daw ang meeting natin. Magbihis ka na lang at magpahinga. Lumingon si Matilda kay Zenaya na kabababa pa lamang ng hagdan. Umiling lamang si Zenaya bilang sagot. Tapos na ho ako magpahinga, Mama. Aalis na lang muna ako at may importanteng tao akong imimit ngayon. Kumunot ang noo ng tatlo. Tila ba nagtatanong kung sinong kikitain ni Zenaya, gayong alam nilang wala naman itong kaibigan sa Maynila o kakilala. Saan ka naman pupunta ate? Wala ka namang kaibigan o kahit nakakilala man lang dito sa Maynila. Baka maligaw ka at hindi mo naman alam at kabisadong daan dito. Hindi ito kagaya ng probinsya ate, wika ni Marigold. Gustong matawa ni Zenaya sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi siya bata para maligaw sa isang lugar. Kinaya nga niyang manirahan sa US na mag-isa. Dito pa kaya sa syudad ng Kamaynilaan? I am not a child, Marigold. Hindi ako maliligaw kung yan ang kinakatakot mo. Natatawang sagot ni Zenaya sa kapatid. Marigold is so stupid sa isip-isip niya. I am just worried ate. Zenaya wanted to snort, ngunit pinigilan niya lang. Halatang halata kasi ang kaplastikan ng kanyang kapatid. Whatever you say, sagot ni Zenaya kay Marigold. Nag-aalala lamang ang kapatid mo sa'yo. Bakit hindi mo ma-appreciate ang kabutihan ni Marigold sa'yo, Zenaya? O siya, gawin mong gusto mo, ngunit umuwi ka ng maaga. Uwi ng pambabae ah. Ayaw na ayaw namin ng ama mo ang nalilate o inuumaga ng uwi. Napatango si Zenaya at hindi na lamang nagsalita. Agad siyang umalis sa bahay na yon. Nang makalabas siya ay para bang nakahinga siya ng matiwasay. Parang impyernong bahay. Para siyang paulit-ulit na sinasakal doon. She really wants to have some fresh air. Mabuti na lamang at hindi natuloy ang dinner meeting nila. May oras pa siyang imit ng kaibigan niya. Ilang minuto rin naghintay si Zenaya para kitain ang kanyang kaibigan. Tumambay siya sa office nito dahil yun ang tinuro ng guard sa kanya. Dumating siya ng 3:00 ng hapon upang bisitahin ng professor niyang kaibigan sa isang tanyag na paaralan sa Kamaynilaan. Dr. Miracle! Napalingon si Zenaya sa likuran niya. Napangiti siya ng malawak at napatayo para yakapin ang tumawag sa kanya. It was her friend, Professor Isabel Smith. Nakilala niyang babae sa US at naging magkaibigan. Malayo man ang edad nila, ngunit nagkakaintindihan sila lalo na pagdating sa medisina. Si Professor Isabel ay 33 taong gulang na at may pamilya samantalang siya ay 26 na taong gulang lamang. Professor Isabel, long time no see. Masayang wika niya kaya napahagikik ang babae. Hindi ko inaasahan nandito ka pala sa Manila. Huling usap natin sa US ay sabi mo uuwi ka ng Bicol para alagaan ang lola mo. Sad nito kaya biglang nakaramdam ng lungkot si Zenaya nang marinig nito ang lola niya. Oo, wala na ang lola. Ilang linggo na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay niya kaya agad niya itong hinawakan. Napansin yun ni Professor Isabel kaya inakay siya nitong umupo sa sofa. I am sorry to hear that. Tumango na lamang si Zenaya sa kapilit na ngumiti. Nga pala, how are you? Pag-iiba ni Zenaya. Ayaw niya na mapag-usapan pang tungkol sa lola niya dahil malulungkot lamang siya. This is not the right time para siya ay magdrama. Ngumiti si Prof. Isabel kay Zenaya at nagsalita. Mabuti naman ako. Simula nung naoperahan mong anak ko ay bumuti na ng tuluyan ang lagay niya. Sobrang sigla na ni Ivy. Salamat talaga sa iyo, Dr. Miracle. Malaki ang naiambag mo sa pagaling ng anak ko. Bagay na bagay nga sa iyong pangalan mo. Meron kang healing hands, just like a miracle. Nagkakilala si Professor Isabel at Zenaya sa isang sikat na ospital sa US. Doon din siya nagtatrabaho bilang isang doktor. Dr. Miracle ang tawag sa kanya noon para na ring alias niya dahil ayaw niyang makilala siya ng buong mundo. Marami na rin ang sumubok na reporter para interviewin siya, ngunit hindi siya pumayag.
nagsilbing misteryosong pangalang Dr. Miracle sa US at hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ano ang mukha at gender ng isang sikat na doktor na ito. Maraming nailigtas na pasyente si Dr. Miracle. Kahit na 20% lang ang chance ay kaya niyang pagalingin kung kaya't sumikat to sa buong mundo. Nagkaroon din ito ng fans sa iba't ibang parte ng mundo. Lahat ng mayayaman na hinahanap ang isang Dr. Miracle upang magpagamot sa kanya, ngunit hindi niya yun pinansin. Zenaya wanted to have a normal life. Manggamot ng pasyenteng nangangailangan, she never wanted to be famous and became a prodigy doctor in the whole wide world. Kaya nga mas pinili niya umalis sa US at umuwi sa Bicol. Alam mo bang hanggang ngayon hinahanap ka pa rin ng mga tao? Nasaan na raw si Dr. Miracle? Bakit wala nang balita sa kanya? Tanong ni Prof. Isabel na nagbalik sa realidad kay Zenaya. Huminga siya ng malalim. Ikakasal na ako, Prof. Isabel, at wala na akong balak na bumalik pa sa US. Mananatiling sikreto si Dr. Miracle. Ngunit hindi pa rin siya titigil sa panggagamot. Nakangiti niyang sagot sa kaibigan. Nanlalaki naman ang mga mata ni Prof. Isabel sa narinig. Ano? Ikakasal ka na? Kanino at saan? Padadalhan na lamang kita ng invitation card. Secret muna sa ngayon. Natatawang wika niya sa kaibigan kaya napalabi ito. Nga pala, gusto kong imbitahan ka sa nalalapit na seminar dito sa university. Gusto ko sanang imbitahan ng isang Dr. Miracle na maging guest speaker sa mataas na paaralang ito. Alam mong marami kang fans dito kaya kapag nalaman nilang nandito si Dr. Miracle, magwawalang mga yon at pipiliting umattend sa seminar na ilo-launch ko, sambit ni Professor Isabel. Malaki ang respeto ng professor kay Dr. Miracle. Simula nang makilala niya ito sa US. Talaga namang magaling to sa larangan ng medisina kung kaya't malaki ang maiaambag nito sa ilo-launch ni Prof. Isabel sa seminar sa paaralan. Ilang beses na niyang inoffer to sa dalaga ngunit hindi ito pumapayag. Ngayon ay gusto niyang subukan ulit na imbitahan ito at sana'y pumayag ng dalaga sa invitation niya. Nang marinig ni Zenaya yon sa kaibigan ay agad na binundol siya ng kaba. Nararamdaman din niyang nanginig ang kanyang kamay. Simula nung nawala ang kanyang lola ay nawala na siya ng confidence to pursue her passion. Hindi niya na maintindihan ang sarili niya. Ngunit pagdating sa usaping medisina at lalo na sa pag-oopera ay binubundol siya ng kaba. Isa pa nalalapit ng kasal niya kaya naman alam niyang hindi siya makakapag-focus sa seminar na yon. Professor Isabel, nais ko magpasalamat dahil sa pag-imbita mo sa akin bilang guest speaker sa university na ito. Knowing UP, this is a big privilege and also a new experience for me. But I am going to reject again your offer this time sa kadahilan ng busy ako sa kasal ko ngayon. Alam mo naman kung gaano ka-busy ang celebration na yon, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala, after my wedding kung meron ka pang ilo-launch na seminar at willing ka ulit na i-invite ako, I will definitely go. Napangiti si Professor Isabel at napatango ng marinig ang sinabi ni Zenaya. Hindi nga niya naisip na ikakasal na ito at alam niyang magiging busy ito for weeks. She felt apologetic. Naintindihan kita, Dr. Miracle. Tatandaan ko itong sinabi mo ha. Kapag humindi ka, friendship over na tayo. Biro niya kaya natawa na lamang si Zenaya sa kaibigan. Alam mo hindi ko gagawin na magpaasa ng isang tao, Prof. Isabel. Naging masiglang expression ni Prof. Isabel dahil alam niyang sa susunod na ilo-launch niyang seminar ay a-attend ng kaibigan. Alam niyang may isang salita si Dr. Miracle at hindi siya nito bibiguin. At least ngayon, may aasahan siya kumpara noon ayaw talaga nitong pumayag. Wait, I am going to buy us a cup of coffee. Dito ka lang. Wala nang nagawa si Zenaya kung hindi ang magpatango sa kaibigang professor. Aayaw na sana siya ngunit nakalabas na ito ng office. Nang makabalik si Prof. Isabel ay may nakasalubong siyang isang babae. Magalang na binati nitong professor kaya napangiti siya. Good morning, Prof. Isabel. OMG, ikaw nga. Sabi ko na nga ba ikaw yung nakita ko kanina sa coffee shop. Saan ng dalaga sa katinignan siya ng napakatagal. Oh, Marigold Santiles, bakit nandito ka sa university? Tanong ni Prof. Isabel. Si Marigold ang isa sa top student dito sa UP, kaya naman kilala niya to. Isa rin ang dalaga sa active na nag-participate sa klase niya. Kinuha ko lamang po ang aking diploma at bumili na rin ng libro
I am engrossed with this book na isinulat ni Dr. Miracle. Grabe, gusto ko sanang magpa-advise sa'yo. May mga ibang terms kasi dito na hindi ko maintindihan. Sagot naman ni Marigold kaya napatango si Prof. Isabel. I'm really sorry, Marigold. Pero may bisita kasi ako ngayon. Pwede bang next time na lang? By the way, maganda nga yung librong binabasa mo. Isa yan sa mga sikat na libro sa larangan ng medisina. Paano ka nga pala nakakuha ng librong ganyan? Limited lang naman yan at sobrang mahal pa. Curious sa tanong ni Professor Isabel. Baka nga kung hindi pa niya kilala at naging kaibigan si Dr. Miracle ay hindi siya magkakaroon ng copy ng libro. Mabuti at binigyan siya ng doktor at sobrang swerte dahil libre pa. Sino palang bisita mo, Prof? Maybe next time na lang o kaya I'll DM you. Alam kong active ka palagi doon. Oh, this book pala. Binili ko to sa isang kakilala. Sobrang mahal nga. Mabuti na lang at may isa pang kopya siya. Nakakalungkot nga lang at walang pirma to ni Dr. Miracle. Sagot naman ni Marigold. Sumigla naman ang mood ni Prof. Isabel ang marinig ang sinabi ni Marigold sa kanya. Agad siyang may naalala. Naku, ayaw ko sanang ipagsabi to sa iba pero alam kong isa ka na rin sa umiidilo kay Dr. Miracle. Alam mo bang inimbitahan ko siyang maging guest speaker sa next seminar na ilo-launch ko and guess what? Tinanggap niya ang invitation ko. Umatan ka doon at doon mo na rin papirmahan kay Dr. Miracle yung libro mo. Halata ang saya ni Marigold nung malamang pupunta si Dr. Miracle sa Pilipinas at doon mismo sa alma mater niya. Hindi niya palalampasin yun. Ini-imagine niya pa lang si Dr. Miracle ay kinikilig na siya. Nararamdaman nitong isa siyang lalaki at ni-imagine niya isa itong gwapo, matipuno at parang anghel din kagaya sa pangalan nito. A doctor that has healing hands. Sobrang swerte niya kapag na-meet niya ito sa personal. I'll definitely reserve a seat, Professor Isabel. Yung VIP seat sana. Thank you for the info. You really are the best. Kaya ikaw ang favorite professor ko eh. Natawa na lamang si Prof. Isabel dahil halatang-halatang pagka-excite ni Marigold nang malaman na bibisita si Dr. Miracle sa university. Agad siyang nagpaalam kay Marigold dahil ayaw niyang paghintayin ang bisita niya sa loob ng kanyang office. Samantalang si Marigold naman ay pilit na sinisilip kung sinong bisita ng kanyang professor dati. Bagay na mas importante kaysa sa kanya dahil nireject siya ni Professor Isabel. Alam niyang importante at mahalaga ang bisitang iyon kaya medyo na-curious siya. Nang masilip niyang nasa loob ay agad niyang nakita ang isang babaeng nakatalikod. Kumunot ang noon niya nang makitang sobrang pamilyar ng figura nito lalo na't ang damit nito. Hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Akmang lilingon na sanang babae sa kanya ngunit mabilis namang sinarahan ni Professor Isabel ang pintuan kaya nabigo siyang makita kung sinong importanteng bisita nito. Napailing na lamang siya at umalis na sa building. Malaki ang ngiti ni Marigold habang pauwi ng mansyon. Ang makitang idolo niya si Dr. Miracle ay sobrang napakalaking pribilehiyo sa kanya. Mabuti na lang at nakita niya si Professor Isabel kung hindi ay baka maabusan siya ng seats sa gagawing seminar nito. Alam niyang magkakanda-ubusan ng tickets kapag nabalitaan ng mga taong pupunta si Dr. Miracle sa Pilipinas at magkakaroon ng lecture sa university. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono upang mag-post sa kanyang XYZ account. Sabi ng aking source, pupunta raw sa Pilipinas ang idol kong si Dr. Miracle. Sobrang nakaka-excite na mamit ang isang napakagaling na doktor sa buong mundo. Sana makakuha ko ng autograph niya at mamit ko siya sa personal. Marami akong gustong sabihin sa kanya. How about you guys? Pipili ako ng 5 questions sa comment section. Kapag na-meet ko si Dr. Miracle, yun ang tatanungin ko sa kanya. I'm super excited. At Dr. Miracle, can't wait to see you. Hashtag Dr. Miracle. Hashtag the best doctor in the world. Hashtag medical genius. Agad na pinost yun ni Marigold sa account niya at nakahakot agad siya ng ilang libong likes. Sunod-sunod din ang comment ng mga followers sa post niya kaya napangisi siya. OMG! Totoo? Dr. Miracle is going to visit here in the Philippines? I must save some money for that. I want to meet the most famous and mysterious doctor in the world. Shucks! Is this really true? Dr. Miracle is my idol and I want to meet him too. I'll DM you for the info. I am from Spain by the way.
Nagulat si Marigold na makitang mga komento ng mga taong nagmula sa iba't ibang bansa. Nagtrending agad ang kanyang post sa buong mundo. Bigla siyang napanganga nang makitang milyon ng likes ng post niya at 100,000 na rin ang comments at shares. Kaya napatakip siya ng bibig sa kaagad na napangisi. Gagawin niya ang lahat para makalapit kay Dr. Miracle. Alam niya sisikat siya kapag nakita ng mga tao na kasama niya ito. Just wait, Dr. Miracle. Magpapapansin talaga ako kapag nagkita tayo sa personal. Gagawin ko lahat para mapansin mo lang ako. Yan ang nasa isip ni Marigold buong biyahe. Makalipas ang 3 araw, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang pamilyang Santiles, kaya agad silang pumunta sa mansyon ng pamilyang Anderson. Lahat ay sobrang excited para sa dinner meeting maliban kina Zenaya at Kit na siyang ikakasal. Magandang gabi, Mrs. Anderson. Magalang na bati ng mag-asawang Santiles. Napatango naman ang don niya saka napangiti. Magandang gabi din. Upo kayo. Agad na umupo ang pamilyang Santiles sa kanilang upuan. Gusto mang igala ni Matilda ang mga mata sa paligid, ngunit hindi niya ginawa. Ayaw niyang makita ni Mrs. Anderson na nagagandahan at namamangha siya sa design ng mansyon nito. Kung tutuusin, mas magarbo at mas malaki ang mansyon ng mga Anderson kaysa sa kanila. Tunay ngang sobrang yaman ng pamilyang Anderson. Halos kulay gintong nakikita nila sa paligid. Marami rin ang mga kasambahay na nakapaligid at naka-uniform pang mga to. Yan na bang panganay mong anak? Tanong ni Mrs. Anderson kaya napalingon si Matilda kay Zenaya at napangiti ng malawak. Oo, ito ang anak kong si Zenaya. Ang pangalawa kong anak naman ay hindi makakarating dahil may inaasikaso tong importanteng bagay. I am sorry for that. Paumanhin ni Matilda, ngunit tumango at umiling lamang si Mrs. Anderson. No worries, Mrs. Santiles. Mas importante naman si Zenaya kaysa sa pangalawang mong anak dahil siya ang magpapangasawa ng aking anak na si Kit. Right, honey? Napalingon sila sa lalaking katabi ni Mrs. Santiles. It was Kit Anderson, ang panganay na anak at tagapagmana ng kumpanyang Anderson. Naka-wheelchair ito at seryosong nakatingin lamang sa kanila. Meron tong puting tela na nakapatong sa hita, pati ng mga braso ay puno ng gasgas. Halata mong sariwa pang mga sugat dahil sa namumulang mga balat nito at ang mukha ng lalaki medyo may gasgas. Ngunit hindi pa rin nawawalang angking kagapuhan nito. Kahit na puno ito ng gasgas at sugat, hindi may kakailang matipuno at magandang lalaki si Kit Anderson. Kanina pa niya hindi mapakali si Zenaya nang makita si Kit na nakaupo katabi ng ina. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa lalaki kapag nagkaharap ang dalawa. She was so nervous at hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niyang ito sa tuwing nakikita ang lalaking nasa harapan niya. Kanina pa inobserbahan ni Mrs. Anderson si Zenaya. Sa katunayan napahinga siya ng maluwag dahil sumagad sa expectation niya ang future manugang niya. Akala niya isa itong pangit na babae, ngunit hindi pala. Meron kasing chismis-chismis na kaya tinatago ng pamilyang Santiles. Ang panganay na anak ng mga ito hindi to kagandahan at hindi maaring ibalandra sa madla. Kabaliktaran ng chismis na yon. Zenaya is a goddess. Namamangha siya sa angking kagandahan nito at alam niyang bagay na bagay ito sa panganay niyang anak na si Kit. Subalit nagtataka si Mrs. Anderson kung bakit mabilis na tinanggap ng pamilyang Santiles ang proposal niyang ito. Kung siya man ang ina ni Zenaya, hindi siya papayag na ipakasal ang kanyang panganay na anak sa isang baldadong lalaki. Well, hindi sa ibinababa niyang pagtingin sa anak at totoo namang may sinasabi niya. Sino nga ba naman ang babaeng ganito kagandang papayag na mapangasawang isang lalaking pilay at baog? Mrs. Anderson, didn't I tell you that my child graduated at Oxford University? Tanong ni Mrs. Santiles na may halong pagmamalaki. Nawalang atensyon ni Mrs. Anderson kay Zenaya at napatingin kay Matilda. Tumawa ng mahina si Mrs. Anderson at napatango sa babae. Oo nga pala, naalala ko nga sinabi mo sa mga kaamiga natin. Wow, I can't believe that you have a child that was so good at academics. No wonder mandali kayo nakausad sa larangan ng negosyo. But ang pinagtataka ko, sabi kasi ng mga kaamiga natin, nagtatrabaho raw si Zenaya sa isang private hospital sa Bicol. Hindi naman sa kina-question kong career ng anak mo, but why Bicol? Kung pwede namang sa US or dito sa Manila, right? Napalunok si Matilda dahil sa tanong ni Mrs. Anderson.
ngunit agad siyang nakaisip ng palusot. Tumawa siya ng pilit sa kanapahampas sa braso ni Zenaya, ngunit mahina lamang yon. Alam ni Zenaya kung anong ibig sabihin ng kanyang ina. Kailangan ito ng tulong. Totoo ngang nagtatrabaho si Zenaya sa private hospital, ngunit intern lamang siya doon. Mas pinili niya maging intern sa sarili niyang bansa kaysa doon sa US. Oo nga pala, before I forgot, she's currently taking a master's degree at Oxford University din. Paliwanag ng kanyang ina. Hindi mapakali si Zenaya dahil sa sinabi ng ina. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang isang sinungaling. Hindi siyang tinutukoy nito, hindi naman yun ang karir niya ngayon. Totoo ba yun, iha? Tanong ni Mrs. Anderson kay Zenaya. Tumingin lamang si Zenaya ng seryoso sa matanda at napailing. Napanganga naman ang kanyang ina dahil sa ginawa niya. Actually, my mom is lying. Napasinghap ang lahat sa sinabi ni Zenaya. Kahit ng mga kasambahay doon ay nagsaserve ng pagkain ay nagulat. I am not a student at Oxford University. Hindi rin ako nag-graduate doon. Sambit ni Zenaya. Nakaramdam sa Zenaya ng kurot sa hita at alam niyang ang kanyang ina yun. Pinapatigil siya. Nahalata naman yun ni Mrs. Anderson. Kaya alam nitong totoo ang sinasabi ng dalaga sa kanila. Ano kaya ang mangyayari ngayon nakita na si Kit at Zenaya? Ano ang mangyayari ngayon tinanggi ni Zenaya ang kasinungalingan ng kanyang ina? Dahil kaya dito ay mas gugustuhan ni Mrs. Anderson si Zenaya para sa anak niya. Ano ang gagawin ni Marigold kapag nalaman ang hinahangaan niyang si Dr. Miracle at kapatid na si Zenaya ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.